Ang composition ng impeachment court ng senator judges ay relevant sa usapin ng impeachment. Natin yung pinakita nating ulat kanina tungkol doon sa naging paglilinaw ni Senator Robin Padilla. Sa tingin ho ba ninyo, tama yung ginawa niyang sasabi o gagamitin po niya yung impeachment court upang linawin itong kanyang issue tungkol po doon sa reklamong kinakaharap niya sa ombudsman, which is yan po yung unang natunghayan natin kahapon na nagkaroon ng sagutan nga sa pagitan kay Senator Judge Erwin Tulfo at iba pang mga senator judges. Sang-ayon sa batas si Senator Padilla sa 2 punto. Unang-una, senator judge siya. Lahat ng mga pwedeng makasira sa kanyang pagiging senator judge, katulad ng yung kaso na pinahal sa ombudsman, ay relevant sa issue, sa oras ng impeachment. Hindi po yun na irrelevant. Relevant po yun dahil kung hindi niya nilabas yan during the time of the impeachment, affected ang integrity ng Senate as an impeachment court. Pangalawa, nasa Ombudsman Act, yung batas na nag-govern sa mga procedures, rights and procedures doon sa Ombudsman, na you can file a complaint, you can file a counter affidavit in any form. Any form, yun ang nakasulat sa batas. Kung hindi ako nagkakamali, Section 13 ng Ombudsman Act. Any form, kaya kahit text message yan, kahit posting sa social media yan, dapat a-actionin ng ombudsman yan. Hindi pwedeng excuse na hindi nag-reflect sa sistema ng ombudsman dahil malinaw po ang nakasulat sa batas, yung Ombudsman Act, na the filing of a complaint and its corresponding counter complaints or counter affidavits or what have you, any form po yun. Hindi excuse yung mga procedural technicalities. Dapat aksyonan, dapat kinikilala ng ombudsman yan, yung final na counter affidavit ni Senator Robin Padilla. Sa tingin po ninyo, Attorney, bakit ganun po yung naging pahayag ng ombudsman na hindi sumagot itong si Senator Padilla doon sa kanilang hinihingi pong sagot doon sa kanyang reklamo? Maaring nakalimutan na ng ombudsman o maaring sa dami ng trabaho nila, hindi nila naalala na may nakasulat sa Ombudsman Act na yung mga ganyan, yung procedural technicalities, hindi mo yan pwedeng gawing excuse para, hindi pwede yung mga mababaw na excuse para lang hindi basahin yung counter affidavit ni Senator Judge Robin Padilla. Opo. Maaring nakalimutan, maaring sinadya. Pero may mga implikasyon ho ba kayo nakikita na yung mga senator judges, ilan po sa mga senator judges ay humaharap ng ganito mga reklamo? Hindi lamang si Senator Judge Robin Padilla, maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Alam natin na isa din na humaharap din po sa mga reklamo. Makakaapekto ho ba yan dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice Presidente? Kung tutuusin, yung 2/3, hindi apektado dahil 16 pa rin ng 2/3 eh. Although siguro gagawa sila ng eksena, gagawa ng 22 na katwiran na kapag halimbawa 12 na lang ang natitira ng senador, palalabasin nila na 8 ang 2/3. So mukhang gano'n ang tirada nila eh. Pero ang linaw-linaw na sa ligang batas, 2/3 is 16. The 2/3 of 24 is 16. Kahit ubusin pa nila lahat yan, the 2/3 of 24 is still 16. Opo. Makatarungan ho ba, Attorney, yung panawagan ni Senator Judge Erwin Tulfo na ituon lamang ang oras ng korte sa kaso ni VP Sara at wag nang haluan nga ng iba pang mga issue tulad nga ng mga pahayag o manifestations ni Senator Judge Robin Padilla? Hindi po makatarungan dahil yung privilege speech ba yan o yung manifestation ni Senator Judge Robin Padilla ay tungkol sa integrity ng impeachment court. So hindi siya parang ligaw na issue. Kasama siya sa issue ng impeachment. Ang composition ng impeachment court ng senator judges ay relevant sa usapin ng impeachment. Opo, pero ngayon, kahapon nga ay nagdesisyon din, may desisyon ang presiding officer, Senator Judge, o presiding officer, Chis Escudero, na hindi napapayagan yung mga senator judge na magbigay ng mga manifestation na walang kaugnayan doon sa mga reklamo, itong mga articles of impeachment dyan po sa Senate Impeachment Court. Attorney, ano pong masasabi po ninyo? Hindi naman tinukoy ni yung presiding senator judge na si Chis Escudero, hindi naman niya tinukoy yung kay Robin Padilla na
walang kaugnayan. Ang sinabi lang niya ay i-refer yung time management i-oras sa oras ng Senate as a Senate and not as an impeachment court, no? Pero hindi niya naman sinabi na yung maikling speech na ni Senator Judge Robin Padilla na wala pa 3 minutes yun eh. Hindi naman na-strike out. Sinabi nga ng ruling ng presiding judge ay kasama sa records yun. Opo. Ipasok sa records. So, ibig sabihin, mas mapapadali, mas mapapabilis na yung mga gagawing pagdinig dahil wala ng mga ganito pong mga manifestations na wala pong sinasabing kinalaman doon sa articles of impeachment. Maaring mas bibilis, no? Pero hindi naman pwedeng sabihin na walang kwenta yung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla dahil inuubos na yung mga inaalis isa-isa mga senator judges eh. So may kinalaman yan, may kaugnayan sa impeachment process yung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla. Opo. Then doon sa day 7 po ng impeachment trial ni VP Sara, ngayon ay nakapag-desisyon na po yung korte, yung Senate Impeachment Court na isubpoena yung mga financial records ng pangalawang Pangulo. Ano hong reaksyon po ninyo dyan? Ang reaction ko dyan dapat pinagbotohan yun eh. Apparently, yung scripted na dahil parang nagkaroon sila ng caucus at nagkaroon ng botohan na yata. Pero yung bandang huli, merong suggestion o motion si Senator Judge Robin Padilla ulit na sinabi dapat lahat na. Bakit si Sara lang? Kung tutusin, tama si Robin Padilla dyan dahil may prinsipyo sa batas na in pare delicto, he who comes to court must come with clean hands. Dapat lahat. Lahat kasama yung nag-aakusa. Kasama si Chel Jokno, kasama si Luis Tro. Ilabas nila yung bank records nila. Ilabas nila yung salin nila mula 2007. Sabi nga na Chel Jokno, on your first day as a government employee, kasama yun. Hindi, yung siya mismo, ilabas yung kanya. It applies to all. Sana ang ginawa ni Senator Judge Robin Padilla, kasi tunog suggestion lang eh. Dapat motion yun. Dined ba naman ni Chis Escudero nung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla, ilahat na natin. Ang next na statement doon galing kay presiding Judge Chis Escudero, non-responsive eh. Parang tinaratol lang niya as a suggestion and not as a motion. Dapat pinagbotohan yun doon. O kundi dapat mag-insist si Senator Judge Padilla, i-insist na niya ngayon sa mamayang hapon na pagbotohan yung motion niya na lahat, i-include lahat. Yun, tingin ko that's the best part. Buksan ng records ng lahat, kasama ng prosecution team, kasama ng lahat. Bakit parang kinalimutan yun? Yun yung tingin ko dyan. The most important part kahapon. Opo. Para